Cheers na ako, ha? Natin. Yes, Hello! Here we go, boys and girls! Akalain mo umabot tayo dito, pare. Sa sobrang bago natin, wala pa kami title. Actually, by the way, mga hindi ko kilala ako si Coach Andy, formerly Coach Andy. And I am Carlos of SwimBikeRun.ph. So the idea for this podcast came about the way most things come about. Nagkikwentuhan muna. Parang gawa kaya tayong podcast. Oh. Ano pag-usapan natin? Pero sobrang interesting nun, pare. Kasi sobrang biglaan lang yun. We covered an event. I covered an event na Check mo doon, Gen 8 launch. Oh, yun lang yun. Tapos, for some reason, I've always wanted to do a podcast. Pero sabi ko nga, ito sarap ba? Para sarap. Before tayo mag-introduction, cheers muna. Cheers, cheers. Sa mga future guests, so maghanda na kayo. Ganito yung gagawin natin. So, actually, tatlo yung wine glass namin eh. Kasi dapat may special guest kami. Oh, wala. Confirm na siya eh. Sobrang lakas nito. Kaya lang, puta, lasing na ako. Inaname ba natin? Pina-follow up ko nung umaga. Sana nakalimutan daw niya. Oo. Ba yan? So, Kath, next time Oo. Ayan, may incentive ka na. Nagdala pa ako, pare, ng pang-mic sana natin para professional tayo. Excited pa naman kami i-feature si Kath Lagunsad. One of the most talented age groupers in the triathlon community. Pero this will be interesting, pare, because ang dami natin gusto i-feature, di ba? Tapos, yung podcast natin, gawin natin parang, alam mo yung Hindi puro sponsored. Yan. Pero, Medyo madali lang yan kasi wala pa kaming sponsors. madali ngayon. So, medyo parinig na rin namin yan para sa mga future na baka naman. No. We're just kidding. We actually just want to do this so really giving back to the community kasi Carlos and I, we're very avid triathletes before pandemic, before COVID. Grabe, But, adulting, lumaki ng mga anak, iba na yung priority sa buhay. So, we're not as committed, that's an understatement, to training like we used to. Ako, nung nagka-baby ako, wala na. Bye-bye. Bye-bye, that's it. But we still want to be involved kasi, we don't have the time to put in the hours anymore. Parang through SBR nga, pare, parang ang maganda dun. I still get to the usual athletes, di ba? Sali ka na maikli, tapos the entire journey. You do the long ones, and then eventually, burnout ka rin di ba? Yeah. Tapos parang ako, thankful din ako through SBR. Nandun pa rin ako, pero on the side, coverage muna. Tapos napapansin ko, bandang dulo, hindi na ako sumasali Panay coverage. Actually, yung huli ko nga pare, I remember was 2019 Ironman 70.3 Davao. So, tagal na nun. That's 5 years ago. I did sign up for Palawan, Ironman 70.3 2 years ago. Pero 1 month ago, parang I was doing the training but I couldn't do it like I used to. Yung hirap na ako to do at least 10 hours. Pandemic yung sinalihan mo pa? Or after right pandemic? after. Tapos parang napaisip ako, tangina, sasali pa ako, gastos ako, tapos sasabihin, natalo ko si Coach Andy, tangina, wag na. Yun din, Pero, may extra pressure ba sa coach? Let's interviewin na kita, pare. Sige. Pag coach ba, may extra pressure sa'yo na tina-target ka? Feeling mo na Well, it wasn't a feeling. Nung dati, when I was very active, there really was a competition among coaches. Kasi, among coaches? Yeah, kasi remember yung mga teams in 2013, 2014, ang dami mga triathlon coach yan. Yeah, Coach Pat Hoson, Coach Ige, Coach Omar, Coach Ronald. So, may pressure. Una-una, yung pressure mo is, hindi naman ka naman manalo ka, di ba? Coach ka nga Yeah. But, I felt that I needed to show na yung pinagsasabi ko, na pinapagawa ko sa mga students ko, may sense na that it has results. And so I was the product. Yeah. I was my own ambassador, obviously. So I have to show na hindi petics lang. Yeah. So but also because when you're training, parang you naturally get competitive because this sport does attract type A personalities. Super alpha talaga. So it came to a point medyo obsessed na. That, anything na pag hindi naka-podium, medyo masama talaga yung pakiramdam ko noon. Maski na maganda pa yung race mo, di ba?
So, yun yung ano nun. Pero by the way, mga mention mong coach, invite natin. So, si Coach Ige, Coach Pat, Coach lahat Ronald. welcome, bro. All are welcome. All event organizers, yeah, athletes, retired athletes, upcoming ones, coaches, feature natin lahat. Parang kung ano talaga yung, let's give this to the community. Yeah. Diba? I feel parang may space talaga din. And the community itself is parang craving for, hindi siya parang advertisement na alam mo. And we want this to be a light-hearted discussion. And our secret there is bawat syempre meron tayo. Cheers. Bawal ang baduy bawal ang, may training mo, at ang ina mo. Minom ka, huwag kang baduy. May contest tayo. Sino kaya unang iiyak dito sa podcast natin, pare? Parang Boy Abunda ba? Okay, di ba? So, parang in-schedule natin, Friday. Kaya nakakatawa nga di ba? Friday now, pare. Kailan na tayo nag-usap? 2 Sundays ago. 2 Sundays? August 25? Grabe. Kasama yan, pare! Hindi na edit yan, pare. Sarap ng burrito. Sarap ng burrito kanina By the way, shameless plug do sa burrito, bro. Mexi-Dashco. Grab kitchen siya. Nakatingin ka na ba ng burrito na sisig? Hanep. Parang 1.5 cup rice. Oo, kala ko di ko mauubos Sabi ko, nakakaumay ito. Pagtingin ko, wala. Naubos ko rin. So, yun ang namin to. Hopefully, through this, we get to inspire or keep you guys entertained. Diba? Kung hindi man ma-inspire kayo to train, inspire to race, at least ang pinaka entertainment value tayo. Yun ang pinaka mas importante, entertainment value. Ako kasi, for the longest time, honestly nga, yun, gusto ko na talaga gawin to. I feel this is where SBR is moving din talaga. Pero syempre, you're looking din for the right moment, right catalyst. Kaya nakakatawa pa. Nag-uusap tayo. Parang bilis di ba? Sabi natin, may sabi mo, meron na ako dun, may setup na ako. Sabi ko, pare, gusto gumawa ng studio. Po siya, meron ako setup na. Sige. And then here we are, di ba? Binuhin mo from the launch. And here we are na, di ba? Tapos, sabi nga, kasi Friday ngayon, sakto. Wala naman traffic buti walang traffic. Pero nakakatawa yung unang waste ko dito, pare. For 5 hours. 5 hours drive. Message ko daw kay sabi ko, totoo ba itong 5 hours drive na to? Kasi binayis ko Waze and then Google Maps. Pare 5 hours pareho. Doon sa pin na nilagay mo. Ganun. True yun tapos in-edit ko na. Yun, natama na natin. 50 minutes. Not bad. So, sa mga future natin, okay na to studio na. Saka we like it this way. Para raw footage siya. Hindi yung masyadong perfect na yung mga lighting, yung mga audio natin, yung mga talagang hasang-hasana. Wala naman tayong choice. Wala pa tayong budget Pinapaganda ko yung istorya, pare. Nilalagyan ko ng angle ng parang, hindi naman rags to riches, pero parang Wayne's World, di ba? Para makita nyo rin through the episodes. This is episode 1, by the way, di ba? Of the show, na wala pang araw ba ngayon? It's September 6. Oo. Pare, isipin mo. 1 year from now. Who knows, pare? 1 year from now, we look back at this episode. Baka nasa kulungan na tayo. Nakita natin. Tago na. Oy, hanep. Sabi natin, may TV na tayo dito, di ba? Hindi na kortina. Sabi natin, may mga lighting na tayo. Meron na tayo proper mic. Naka SM7B na tayo. May waiter na, no? May catering. Tapos may waiter dyan. Tapos meron na tayo inuutusan dyan. Oy, search nga yung di ba? May researcher, no? Paki-search nga yung tignan nyo. May sasabihin kasi yung may guest tayo, sabihin niya, tignan nyo yung training program na yan. May taga-look up na tayo. Pero it will happen. Ako parang gusto ko yung ganito, pare. So mag-i-start tayo ng... Start small. Buti nga wala pang kumakahol na aso. Tumitilaok na manok, bro. Kasama yun sa recording natin. Diba? Pag umaga meron dito. Tumitilaok. Malabo mangyari yan. So, bro. Tanongin kita. Naging coach ka before, di ba? How fulfilling was it? Parang... Okay ba na nakikita mo yung mga athletes mo na what made you do it and how gano'n mo katagal ginawa yun? Coach Aldo is one of the best. I think I started 2010 seriously. Self-taught. I never had any certifications for coaching.
But the only certifications I had were for bike fitting. But in terms of coaching, kasi wala namang regulatory dyan. So, I start coaching a few friends like si Angelo Arellano, friends within Fitness First, and then referrals. Yeah. Ano pa yun Excel pa nga yun nun Parang, ito yung gagawin mo Monday, Tuesday, tapos may computation yan, how many hours, swim, bike, run. And actually, nag-mentor pa sa akin si Coach Ige. Because while I was coaching a few, I also asked Ige to coach me. Panayon me kasi I wanted to break 5 hours sa Cebu, Ironman Cebu. Let's talk about targets after. And then from there, started with 1, then 2, then I think at my peak I was coaching 20. 20, I think, no? Peak. Yeah. And some of them were really excellent athletes. Nagpo-podium, so that was a good endorsement for me in a way, Syempre. Pero some of the more rewarding ones were actually yung mga never nag-podium pero achievement in themselves because senior citizen na or diabetic or was obese, mga ganong success stories. Those were very fulfilling for me, rewarding. Kasi it's, of course, it's a business, but at the end of the day, you want to have the person succeed. Lalo na medyo online coaching is not really for everybody. Yeah. So mas online ka na? Yeah, I was really online kasi that was how they wanted it Yeah. They'd be training in their own city, like Dumaguete or whatever, and I'll be over here. So hindi mo talaga babantayan. So the only way to keep them accountable was through their training peaks sa app, through the app. Or dati wala pa nga training peaks, Excel talaga So, tapos naka-bike trainers lahat and everything? Yeah, or naka-sync yung mga Garmin nila. So may kita mo kaagad. Si Drew ba was one of your fastest athletes? Yeah, he was. Yeah. By the way, si Drew never ko natalo yan, pare. Siyempre. Saan? Sa itsura o sa... Sa itsura, medyo pantay kami, pare. So medyo pantay kami, bro. Pero lakas ni Drew, pare. One time naunahan ko siya, but that's sa Ironman yun, sa Western Australia. Siyempre, pero after that, wala na, babay na. After that yata, kaya nagpa-coach sa akin. Yun naman. Bro, I got this. Chris, can you help me? Wala namang ginagawa yung matino, pero si Drew, father of 5 na, pare. Congratulations. Great guy. Very crazy guy. Yeah. I could never beat Drew. Sa mga shorter, 70.3. For some reason, di ko matalo. Nakakatawa yung mga batch kasi before, magkakakilala, di ba? So, syempre, you have your own small targets and everything para to keep you motivated din. Yeah. Ako, last race ko, naalala ko, pare. Right after the pandemic, sumali lang ako relay 5150. Tapos swim lang ako. Sabi ko, okay pala to pagtaas ko mag-swim, pwede na ako makihalubilo. So, yun na. Sabi ko, okay na to. Hindi sana ako magre-race ulit. Pwede nakangati ka ba mag-race pa ulit? 0? Or meron pang konting, I just want to ride my bike. Ako parang I want to see new routes. Parang decided na ako sa full, okay na ako. Okay na ako, di ba? Sa half, isa ka pa ba ikaw? Gusto mo mag-7, di ba? Hindi na. No? Just thinking of the commitment, parang it's not... Yeah. You have to be really committed to it Kasi kung parang gagawin mo lang just because of the pressure, it's not gonna be a pleasant experience. So yun, marami pang plano, pare. Baka through this, di ba? Pwede tayo gawa ng advertorials na natin pwedeng gawin through here. Ang unique nung natin biglang biruin mo, nagkita lang tayo doon. Sabi natin, gawa tayong podcast. And here we are. Andito na tayo, may episode na tayo. By the way, pare, since ayaw mo bumalik, join ka na lang sa race ko. Yan na lang. Yeah, sabi ko pwede bang Marshall or hindi, participant dapat. Alam mo kung bakit? Ayoko nang mag-order ng size XL na tri-suit. Ayoko na. Extra medium. Hindi na kaya ng pride ko. Extra medium tayo, di ba? Dati size small ako Tapos order ako large. Shameless plug, meron tayo sa 22
Last of the SBR Tri-Series. We'll be there. I'll be marshalling or helping out. That's the Tri-Man Triathlon. That's on September 22. Tapos meron tayong next race, last race ng SBR for the year, which is the Duaman X2. Ayan. So, share ko lang yun sa what parang yung unique na ginawa namin this year. Yung SBR Tri-Series, Aquathlon, Aquaman, Duaman, Tri-Man. Ginawa namin si Duaman, ginawa din namin trilogy. Mm-hmm. So yun yung tagal na namin concept yun. Gusto namin each race gawin namin trilogy. Pero for some reason, yun na naman, syempre nag-procrastinate na naman ako, hindi ko ginawa. So para sabi ko, gawin ko na to this year. So yun, marami akong target na gusto kong gawin this year. Ito, podcast, hopefully. Pero may episode 1 na tayo. Diba? One thing that, sabi ko nga sa'yo kanina, that I appreciate about the SBR series, it's one of the few remaining affordable, budget-friendly races. Yeah. I don't know. Honestly, I'm shocked already by how high the reg fees now because inflation and all of that. Pero man, dati kasi galing ako sa panahon. I started 2000, tagal na no. Race sa Los Baños, mga organized mga taga 1.5 lang yun eh. Pare, ganun tapos yan. again 2.5, tapos again 4.5, 3.5. Ngayon pare, 5,000 only gets you a bike race. What? Yun lang yun pare. First race mo ba naalala mo ilan kayo? Wala pang 100. Ako hindi ko makakalimutan. Kaya taas ang chances po to win eh. Diba? Kasi para baka 5 lang kayo sa age group. Hindi ko makakalimutan yun. Parang nung White Rock Triathlon. So parang I forgot. Hindi ko alam kung ano yung year. Sabi ng announcer, this is the biggest White Rock event. Sabi nga record to. Pag sa 123 participants racing today. Wow. Tapos lahat yun, woo! Tapos parang reaction pa nun. Uy, grabe, siksikan tayo na to sa mass start, siksikan, 100 people, grabe to. I miss White Rock. Yeah. It's one of the most memorable long course races. Yeah. I joined the first one and I joined the second one or the third one. Inabutan mo ba yung Baguio days niya? Baguio version? Yeah. Yung talagang bumagyo sobra? Ay, hindi. Wala naman ako. Oo. First race, I joined that. The next race, I won my age group. Siyempre, you don't forget that. Yun yung first podium mo ba? Ultimate bragging right yun, pare. Di ba? Ultimate bragging right yun. Ang ganda ng course na yun eh. Kasi dun sa yung hills. Pero hindi na pwede gawin yun kasi naging bypass road na yun eh. Yung run course. Talaga? Wala na bang pwedeng gawin na course ngayon, pare? Nakahanap din kami ng venue eh. Actually, siguro sa mga Ayala properties kasi daming development dyan eh. Yeah. Hindi, parang gusto namin, next sana, yung SBR, we branch it out from Manila. Gawin na namin talagang nationwide. How we do that, we do not know. Maybe through partners or whatever. Ilo-ilo. Yeah. Pero we're taking it slow. Ayun, nag-invest na kami sa mga gamit now. Medyo okay na. Kuha na. Pero syempre, bringing it to another location, iba yung mga kausap and everything, that's another story. Hindi natin alam kung paano natin gagawin yun. So, yun muna. Tapos syempre, kung gusto nyo, benta-benta kami ng mga merch. Hint. Shameless plug. Hint. Hindi. Sold out na to, pare. So, ito yung 2023. Ano size mo dito, pare? Meron pa extra medium. Large na lang, para safe. Extra medium tayo lagi. So, padala kita. Medium, pag-ensayo ka pa, para lang hindi tight fit. Large na lang. Pero mahirap din yan, pare. Biruin mo dati, tri-suit ko, small. Tapos pag nakita mo yung small ngayon, dati sabi ko, parang maluwag eh. Luwag sa kinikili. Shave ako na to. Pag nakita ko mo mga dati kong tri-suit, hindi ko tinapan eh. Gusto ko makita eh. Parang kaya ulit, parang panyo. Lahat ng mga cycling jerseys ko na pinagagastosan ko noon, puro size small, pinasok ko na sa anak ko. At para at least magamit niya. Nagbabike ba siya? Yeah. Nakakasabay mo na sa mga long ride and everything? Longest niya 40 pa lang. Kasi hindi siya pwede mag-isa eh. But he likes it. Saan ka nagbabike madalas? Alabang, Philinvest, Trails. Nakakamiss din eh. Ako gusto ko talaga yung East eh. Pero para sa Sierra, natakot na ako eh. Di ba yung... Dami mga kamote talaga eh.
Tsaka ubos yung araw eh. Ubos ang araw pag taga-south ka, papark ka sa Grove, The Grove. The Grove, diba? Tapos, the usual. Tapos ang usok sa Masinag, yung polluted. Tapos, on a Saturday or a Sunday, tsaka laba mo, mga kamote. Ang ingay. Hindi siya peaceful na ride eh. Kaya tumigil din kami, nag-i-start kami sa Marcos Highway before, di ba? Sa Marcos, yung Shell. So, it's either go straight to Sierra or you turn right to Bugarin, Hala-Hala, whatever, Pagsanan. Pero nagkaroon kami, partner ko yun, si Choc Martinez. Yan. Kahaki ko yung underwater hockey, teammates ko naman. Nagka-upper respiratory tract kami. Infection. Ang dumi ng usok dun eh. Yung hangin. Oo, di ba? Kasi parang, syempre, if you're riding antipolo or yung mga familiar ka dun, habang umaakit ka, bigla kang bobombahan ng jeep or whatever, di ba? So, wala, tinigil namin. Ginawa namin eventually, nagpa-park na kami sa taas. So, yun na. So, parang titira na lang doon. Pero problema namin doon, kaya nakakapagod, pagbalik pa. Traffic, pagbalik. Kunwari, laspag ka na sa Gusto mo na makatulog, makaligo na eh. Tapos syempre, pababa sa Antipolo bago kumana ng Marcos. Yun yung, I don't know kung ganun pa rin now or mas malala. Ganun pa rin. Kasi hindi naman nagbago, hindi naman lumapad yung kalsada, di ba? Unless magbike ka on a Monday, no? Yun. Pwede nga namin gawin doon para pwede ka magbike ng Wednesday or Monday. Pero syempre, hindi mo naman gagawin yun kasi makakabalik ka. 12 o'clock na. Diba? So, ayun. So, ano pa next natin dito? Target natin. Pare, Q3 na ba ngayon? Q4, di pa ba Q4? Bare months na. Ano ba bare months? September, October. Research natin. September, Q1, Q3. Q4 na. Q4 na pala? September. Shit. September na pala. Hindi, Q3 pa. September. Ganun. So Q4 starts October. Tama. So, tingnan natin to kung makakailang episodes tayo. Pero, let's see. Ako, I'm interested. Everyone's welcome to join. Di ba? Kung merong gusto magpaano dyan. Pero let's try to cover pare. Yung mga athletes na hindi rin ako cover. Yung mga interested ako na Wag na yung mga overexposed. Hindi, gusto ko pa rin yun para let's ask the hard questions. Sige. Pero bakit ka ba nakipag-break kay ganito? Yan. Kasi pare, like what I told you before, pare, di ba? Kaya ayoko mag-podcast. Ang hesitation ko talaga. Ayoko yung mga cookie cutter. Yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Parang, what's your training program? What's your ganun? How did you feel after winning? Or, di ba? Parang, ba't patatanungin yun? Parang masyadong lang yun. Parang, tapos mag-thank you kayo. That's it. Tapos ganun. Parang gusto natin yung podcast na iba. Yung mga tinanong mo, di ba? Nag-break na ba kayo? Alam mo ba yung chismis na, feeling ko yan na mas maraming interested. Na wala pang gumagawa ngayon, pare. Meron na ba? Baka walang pupunta na guest, Hindi, pero parang, si SBR naman, wala naman talagang sinaside yan. We cover all races. That invites us, syempre. Hindi, as much as we want to cover and feature all the races, it came to the point din na ang hirap na rin i-cover. Kasi, di ba, hindi mo na mapupuntahan, syempre. Tapos, kahit pa paano, gastos din. Di ba? So, kailangan mo rin i-manage. Hindi mo rin makakover. Minsan, there came a point na yung mga races, 3 in a weekend. Di ba? Pero now, bumabalik na. Yung calendar natin ngayon, pare. Run races included. Run races especially. Diba? Pero for... Running era ba ngayon? Oo, bumalik eh. Oo. Pero, ang question ko pare, hindi ba nagka-running era na naman before? Wasn't that the running era? The 10,000 participants? Tapos syempre nawala nung COVID. Tapos bumalik na naman. So kung ikaw pare, in your opinion, ano yung running era? Now you're seeing the new era. 2011. Baka accusin tayo ng gatekeeping. For me, that was my running era. Yun talagang marathon, half marathon, yung mga ambition na Now, siguro, for the new generation. Nakakatuwa rin yung new generation, pare. Mas, sila,
iba yung media, nila. TikTok generation. TikTok, True enough kasi sa mga races ko, nakakatawa. Kasi parang, one of the most commonly asked questions, pare, is not, kamusta yung race course? Alam mo yung pinakatanong? Ano? Can I bring a phone? Magaan na siya. TikTok siya. Live. Can I bring a phone? Or can I attach a 360 on the bike? So, sabi ko, go ahead. Sabi ko, just tag us. Sabi ko gano'n. So, kaya ginagawa namin, sige, gawa ka ng reel. Just tag us, will help you promote it. Collaborator sa IG. It's big on collaborators. So, sige, request na sila, we'll accept it. Kasi parang, syempre, hidden promotion din naman yun. Extra mileage. Payag ka sa bike course ng SBR race? May Insta? Yeah. Talaga? Hindi ba delikado yun? Wag lang overextended. Okay. Di ba? Pero, ano rin naman pare, kasi parang beginners din yung sumasali sa akin. Sabagay, yun yung kaligayahan niya. No? It's not as if meron mga competitive, pero you will not, parang nag-auto-filter based on, parang you won't see the competitive ones. Yeah. They'll be ahead anyway. They'll be ahead. Tapos drafting legal naman yung lahat ng SBR races. So yun, nakakatawa rin kasi in a way, napapanood mo, parang pagka sinerch mo yung mga race sa internet, mapapanood mo yung mga experience nila. Nakakatawa rin. So parang yun, yung aquathlon, I think ang daming... Paano yung mga dalang GoPro? Sumatakbo ganun. Talaga? May so. Nakakatawa. Kasi parang sinabi namin, no, cut-off time. Okay. Which is true. Diba? Wala naman talagang cut-off time. Pero, parang, ano nga nun, meron naman hidden cut-off time yan. Pero lagi ko nga sinasabi. Kuwari, by 12 o'clock kumakarera ka pa. Pack up na kami. Sunduin ka na namin. Pag-usapan na lang natin to. Although walang cut-off time, aantayin ka namin. Pero pag-usapan na natin kung 12 o'clock, nandiyan ka pa. Yeah. Baka naman gusto mo nang kumain. Saka baka naman may medical issue na yan, di ba? Kasi maikli lang yung course eh. Hindi, parang sobrang ikli. Yung SBR races, sobrang ikli. Maximum 3 hours? Wala na yun pag nilakad mo yung buo. Ayun lang siya. Pero, interesting yung era ngayon. Pero, yun nga, nakita mo, loaded eh. Pati lalo na sa try. I think, yung calendar ng triathlon now is more loaded than pre-COVID. Really? Yes. Wow, I'm so out of the loop. You are, pare. So, parang yun yung parang sa akin, yung mga, kasi syempre, kina-calendar namin yung mga events, di ba, sa SBR. Makikita mo, every weekend, meron. Wala ka ba mga time trial lang dyan? Yun nga eh. So, kung may masuggest para magamit ko yung time trial bike ko. Aside from the, naalikabok na. Aside from the name, na wala pa tayong name dito, lagay natin dyan. The something podcast, the something show. Gamitin ko yung pang happy birthday na letters. Yung nakasama. Pwede na yan, yung bilog. Yung may balloon, yung balloon. Pwede na yan. By the way, kung may suggestion kayo, just leave it in the comments kung ano yung gusto nyong title ng episode natin. Naisip ko nga, driving here, pare, AC. AC-DC. Kasi wala tayong ibig sabihin ng DC. Andy Carlos, wala tayong DC. Ano ibig sabihin doon? Parang AC-DC, pwede, isipin mo na, pwede lahat. Wrap up na natin. Okay. So, ano pag-usapan na sa sunod? So, ang pinaka-interesting dito, pare, sino yung magiging first guest natin? Nasa salang. Sino malakas loob? Nauupo dito. Huwag kang mag-alala, meron naman tayong pampadulas ng ano. Kung ako lang, gusto ko sana si Coach Ige. Pwede. Kasi he's a very good mentor to me when I was starting out. Very humble guy. No BS. So, yeah, marami tayong pag-uusapan ni Ige. So, hindi pa natin nakakontak si Coach Ige. So, after this, sana mapansin niya. Pero on natin yung backup mic. Yan. So, wrap up na tayo, pare. Alright. Cheers muna. That's it for the first episode of the... Thanks for watching. Sana medyo natuwa kayo sa pinagsasabi namin dito. Yeah, we're just, para lang matupad na tong first episode natin, pare. Ako, it's been a dream of mine to host this. I finally did it. Yeah. So, congrats. So, congratulations din, pare. So, one more cheers. Cheers. Cheers to the nameless SBR podcast. So we'll just make it even better next time. So bear with us for the rough cut of this one.
Oh, pero, so kung may suggestion kayo, guys, leave it in the comments or whatever. Well, let's give a prize then. Ano? Di ba? Madon. Okay naman, pa-approve na natin yan. Wag. Hindi pa. Baka takihin si Boss Joey. Ayan, so kung meron kayong suggestions for episode name, whatever, just leave it in the comments. And ano pa kailangan natin? Yung mga gusto nyo ma-feature na brand. Sino ma-feature? Sino? Ayan. Sino? Mga crush nyo. Sige na. Yan. Mga gusto nyo, sino gusto nyo ma-feature namin, we'll invite them, di ba? Yeah. Lahat yan. Pero one thing we can guarantee, this show will be open. Walang pinapanigan, lahat It will be open hanggat di kami nakukulong. Alright. Good night. And that's it. Good night, guys. Here at the Alpha Q. At the SBR Podcast. Yeah, SBR Podcast. Alright. Good night, guys. Night. Episode 1, done.